Gusto mo bang matuto ng Java pero di mo alam saan magsisimula? Ang video na ito ay para sa'yo. Kaya ngayon mga ka-Java, simulan natin ang unang part, ang introduction. Ano-ano nga ba yung mga tatalakayin natin para sa video na ito? Una, ano si Java? Mga katangian ni Java, mga trabaho na pwede mong pasukan kapag magaling ka sa Java, at yung mga tips na ibibigay ko para mas matuto kayo ng husto sa pag-aaral natin ng Java. So, si Java ay isang high-level programming language. Ibig sabihin, nakadesenyo siyang mas maintindihan ng tao kaysa dun sa mga low-level programming language. Kung mapapansin nyo kay Java, ito ay gumagamit ng mga English words na madaling maintindihan. Makita niya sa mga sunod na videos. Pagdating naman sa mga applications na pwede mong gawin, pwede kang makagawa ng desktop application. Dito kailangan mong gumamit ng mga GUI libraries tulad ni Swing at ni JavaFX. Ang desktop application ay yung mga applications na pwede mong mabuksan sa computer o sa laptop mo. Pwede ka rin makagawa ng mobile app. Karamihan naman siguro sa atin naka-Android phone at ang initial na language ni Android ay Java. Pagdating naman sa games, kaya rin ni Java yan. Kung matatandaan nyo pa yung Minecraft, gawa siya sa Java at ngayon binago lang nila na gawa siya sa C++ pero initially nga ay gawa siya sa Java. Pagdating naman sa web application, malaking bagay rin si Java. Kasi pagdating sa web application, ayun, ginagamit siya sa backend at pagdating sa backend, gagamit ka ng mga framework tulad ni Struts o ni Spring Boot. Si Java din ay may slogan na WORA, Write Once, Run Anywhere. Dahil nga sobrang ganda ni Java, ay pwede kang mag-code nito or mag-program nito sa Windows at gagana na siya sa iba't ibang operating system tulad ni Linux, ni Mac. Ngayon naman, ano nga ba yung mga karakteristik ni Java? Una, si Java ay simple. Gumagamit si Java ng English language at maganda rin yung pagkaka-structure nung code ni Java. Sabihin na natin mas madaling mag-code sa Python pero yun nga, hindi naman siya ganun kalayo sa learning curve ni Java. Siguro marami talagang nahihirapan sa Java pero kung iintindihin mo lang gusto yung pinaka-gist ni Java, ay napakasimple lamang ng nature at ng syntax nito. Pangalawa, si Java ay platform independent. Tulad nga ng sinabi ko dun sa huling topic, kaya mo mag-program ng Java sa Windows tapos mararan mo na siya sa Mac OS o sa Linux. Pangatlo ay multi-threaded. Ngayon, pwede mo sigurong isipin na yung Java program mo ay yung restaurant, let's say Maxis, then may isang waiter lang. So sa ngayon, single-threaded pa lang siya. Isa pa lang yung kaya mag-asikaso. Pero sa multi-threaded na application, marami ng waiter. So pagdating sa mga application ngayon tulad ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube, malaking bagay yung pagiging multi-threaded kasi mas marami silang customer o mas marami silang users na na-handle. Panghuli naman ay yung object-oriented. Sa ngayon, hindi ko siya papaliwanag pero mahalagang concept din siya sa programming. Bali, subukan ko siyang ipaliwanag sa mga intermediate or advanced na topics na kay Java. So, ito na nga. Isa sa mga mahalagang bagay kung bakit nga ba tayo nag-aaral ng mga programming language para makapasok tayo ng trabaho. So, ano nga ba yung mga job opportunities o trabaho na pwede kay Java? Siyempre, pinaka-generic muna tayo, Java developer. So, kapag sinabing Java developer, ibig sabihin mas malawak yung range ng kaya mong gawin. Pero syempre, hindi naman ipapagawa sa'yo lahat. Dito, pwede ka mag-handle ng backend, ng desktop application, at yun, basta under ni Java. Tapos, meron ding backend developer. Kapag mas natuto na kayo sa software development or web development, maintindihan nyo na yung concept ng front-end at nung back-end. Pero ang maikling paliwanag ay yung front-end ay yung nakikita mo sa website o sa web application. At yung backend ay yung mga nag-handle ng mga business logic microservices. Backend developer din naman to pero mas specific yung i-handle mo na system on application which is gumagamit ng microservice architecture. So, Spring Boot developer. Bale, ito gagamit ka na ng Spring Boot na framework which is yung backend na development din at yung panghuli ay yung Android developer. So, yung Android developer, madali lang naman siya maintindihan. Ito yung mga gumagawa ng mobile application sa Android. Para naman sa mga susunod na videos, ito yung mga tips ko. So, yung unang approach ay yung matatawag kong ideal, kung saan, ayun nga, papanoorin mo yung video, isa-isa. Tapos, kada may kailangang gawin, ay ipopost mo yung video. At ayun na nga, ay gagawin mo na yung mga ginagawa ko rin sa
video. Ito yung tinatawag na hands-on. Tapos, bigyan mo yung sarili mo ng mga ilang segundong katahimikan. Ayun, absorb mo lang para mas mag-sink in sa'yo yung mga information, yung ginagawa mo, yung ina-hands-on mo. Bali, itong unang approach na to ay applicable kapag nandun ka na sa computer, pwede mo nang gawin yung mga tutorial. And yung second approach naman ay kapag naisipan mo lang panoorin yung video muna, ayan, panoorin mo na isang buo. Tapos, kapag may time ka na mag-code, may time ka na mag-program, ayan, panoorin mo ulit. Basically, itong step 2 to 5 ay yung nasa approach 1 din. So, ang pinagkaiba lang nila ay itong approach 1 kapag meron ka ng time mag-code at yung approach 2 ay kung wala pang time mag-code. Bali, yun ang mga ka-Java, no? Kung may natutunan kayo, ayun, like and share lang para mas marami pang matuto ng Java. At kung hindi ka pa naka-follow o subscribe, ayun, follow and subscribe lang. Sa susunod na video ulit, paalam!